Ang pinaka-pure at pinakamataas na kalidad ng langis sa mundo at ang number 1 ay talagang ikagugulat mo. Magsimula tayo sa ika-5 pwesto. Ang Saudi Arabia ang pumuwesto dito gamit ang kanilang ultralight Arab crude na kinukuha mula sa Sheba Field. Dahil sa kakaibang chemical properties nito, mababang density at napakababang sulfur content, nahihigitan nito ang karamihan sa mga global crude oil at lubos itong pinapaboran ng mga advanced refineries. Sa ika-4 na pwesto, makikita natin ang Murban crude mula sa United Arab Emirates. Ang oil na ito ay may mataas na reputasyon sa global markets at nagsisilbing mahalagang pricing benchmark sa Asia. Dahil sa mataas nitong kalidad, stable na supply at kakayahang makagawa ng malilinis na petroleum products, napakahalaga nito. Ang ika-3 pwesto ay napupunta sa oil ng Libya, lalo na ang Sarara crude. Ito ay napakagaan at sweet, kaya mataas ang demand nito sa mga European refineries dahil madali at mura itong i-process. Pagdating sa ika-2 pwesto, mayroon tayong Tapis crude ng Malaysia. Technical na itinuturing itong pinakamalinis na oil sa mundo dahil mayroon itong pinakamababang sulfur levels na naitala. Kaya isa ito sa pinaka-pure na crude oil sa planeta. At ngayon, number 1. Sa pinakataas, matatagpuan ang Saharan Blend crude ng Algeria na itinuturing na pinakamagandang oil sa mundo. Isa rin ito sa pinakamahal, na may presyo na humigit kumulang $75 bawat bariles. Mayroon itong napakagaang density na 45 degrees API at halos zero sulfur content. Ito ang perpektong crude para sa paggawa ng jet fuel at high-grade gasoline na may minimal na refining cost. Kaya inaasahan mo ba na ito ang mangunguna sa listahan? Maaaring siya na ang pinakamatalinong babae sa mundo, kumita na siya ng $10,000 dolyar. At heto ang nakakagulat na bahagi, wala siyang ginastos kahit $1. Ano ang ginawa niya? Tuwing umaga, naglalakad siya papunta sa isang malapit na lawa, hindi para mag-relax, hindi rin para mangisda. Pupunta siya doon para mangolekta ng duckweed, yung berdeng bagay na lumulutang sa tubig. Yung bagay na ito, karamihan sa mga tao ay ayaw nito. Ang duckweed ay mabilis kumalat, natatakpan ang ibabaw ng tubig, binabara ang sikat ng araw, at pumapatay sa mga halaman sa ilalim. Kapag lumala na, literal na nauubos ang oxygen sa tubig at namamatay ang mga isda. Kaya nga ang mga gobyerno ay gumagastos ng milyon-milyon kada taon para bayaran ang mga crew na mag-alis nito. Para sa karamihan, problema lang ito, kalat. Bagay na dapat itapon o bayaran para tanggalin. Ngunit siya, nakita niya ang ibang bagay, libreng material. Diyan nagkakaiba ang isip niya. Pinatutuyo niya ang duckweed sa araw. Dinudurog ito hanggang maging pino at malapulbos na berde. Mukha itong matcha at may malinis at earthy na amoy. Pagkatapos pinipiga niya sa mga molde at pinapatuyo. Ang resulta, simple lang. Isang handmade soap bar, all natural, gawa lang sa duckweed. Kumakapit ito, madaling mag-lather. Pinapalambot ang buhok, nagbibigay ningning, nakakatulong magpakalma sa tuyong at makating-anit, at pinapalakas ang buhok sa pagdaan ng panahon. Yung bagay na itinuring ng iba na basura, ginawa niyang produkto na talagang gusto ng tao. Ganito siya kumita ng totoong pera mula sa bagay na minsang hindi pinapansin ng mundo. Isa siya sa mga pinakamatalinong magsasaka sa mundo. Nagtatanim siya ng sili at mais sa isang bukid. Parang baliw pakinggan di ba? Pero ang kabaliwang ideyang yan ang kumikita ng mahigit $1,000,000 kada taon. Ito ang dahilan kung bakit gumagana. Ang mais ay tumataas at nagsisilbing natural na lilim. Ang mga dahon nito ay pinoprotektahan ang mga tanim na sili laban sa sobrang init at sunog ng araw, kaya mas lumalakas ang paglaki ng sili. Kapag naman sili ang usapan, gumaganti rin sila ng pabor. Ang matapang na amoy ng sili ay nagtataboy ng mga peste, kaya napoprotektahan ang mais. Ibig sabihin, walang kailangan na pestisidyo. Mas kaunting kemikal at mas masustansyang pagkain, pati sa ilalim ng lupa, maayos ang sistema. Hindi sila nag-aagawan. Ang ugat ng mais ay malalim, habang ang ugat ng sili ay malapit sa ibabaw. Sa halip na magbanggaan, nagbabahagi sila ng sustansya. At ito na ang pinakaastig na bahagi. Isang bukid, 2 pananim, pero ang ani ay mas mataas kaysa sa tradisyonal na pagsasaka. Sa pagtatanim ng parehong pananim sa iisang lupa, tumaas ang produksyon hanggang 80 beses kumpara sa iisang pananim lang. Pagdating naman sa merkado, kusa nang gagalaw ang kita.
Ang sili ay may mataas na kita sa export, samantalang ang mais ay may tiyak at tuloy-tuloy na demand. Sa huli, ang tunay na panalo ay hindi ang mga naglalaro ng ligtas, kundi ang mga may lakas ng loob na suwayin ang nakasanayang patakaran. Ikaw, mangyayari mo bang subukan?